Hinamak na manugang. Kabanata 546. Malamig na sabi ni Alex Dixon, una, bawiin mo ang ₱1 bilyong ng tulong na hinihingi mo ngayon. Hindi ka masama nito. Pangalawa, ng tawad sa TCM na minamaliit mo ngayon. Iba-iba lang ang uri ng TCM. Walang pagkakaiba sa pagitan ng gamot at maharlika. Pangatlo, humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga pasyente at miyembro ng pamilya sa ospital at aminin na ito ay ang iyong espesyal na gamot na halos nawala ng kanilang buhay. Natigilan si Smith at napaungol, yun lang. Ikaw, ayaw mo ba ng pera? I can give you all the sponsorship fee of ₱1 billion. Pera. Umisi si Alex Dixon, saka nagkibit-balikat at sinabing, sabi mo ₱1 billion. I will treat my friend to a meal on the island. If I save some money, I should be able to spend ₱1 billion. Tsaka, marami akong pera. Ano ang kailangan ko? Ang grupo ng mga foreign experts ay natulala sa lugar. Maging si Director Chin ay natigilan. Nakasuot ng ordinaryong damit si Alex Dixon. Kung isama ang lahat ng damit sa kanyang katawan, wala man lang siyang ₱500. Paano magiging napakayaman ng gayong tao na maaari siyang kumita ng ₱1 bilyon sa isang pagkain? Tumawa si Alex Dixon at sinabing, "You must be joking, to ease the atmosphere. Now, I'll treat you all." Bumalik sa katinoan ang grupo ng mga tao at tumungo na may taimtim na ekspresyon. Si Chin Yue lang ang tumingin kay Alex Dixon na may kakaibang ekspresyon. Dahil alam niyang totoo ang sinabi ni Alex Dixon kanina. Hindi banggitin ang ₱1 bilyong bawat pagkain, sa tuwing iimbitahan ang Dixon clan ng isang kilalang panauhin, hindi ito magwawalang higit sa ₱2 bilyong. Nabalitaan niya na ang mga magulang ni Alex Dixon ay nagdaos ng kasal, at ang halaga ng isang kasal ay higit sa ₱9 bilyong. Maging ang mga dayuhang maharlikang pamilya ay personal na naroroon. Ang gastos na ito ay malayo sa kasal ng maharlikang pamilya. Hindi lang iyon, nag-donate din ang kanyang ama ng mahigit ₱1 bilyong mula sa kasal sa International Charity Organization. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga magulang ay mabait, ngunit ang Diyos ay bulag, at isang aksidente sa sasakyan ang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Si Alex Dixon, na dumanas ng gayong suntok, ay umalis din sa Dixon clan at pumunta sa Jinling upang pakasalan si Jane Lewes. Sa pag-iisip nito, lumungkot ang mukha ni Chin Yue. Kung hindi dahil sa aksidenteng ito, natakot siya na sina Alex Dixon at Su Ching-cheng ay nagkaroon na ng kanilang kasal at may nakakainggit na buhay mag-asawa sa Yan Capital. Mabilis na nagtanong si Director Chin, "Master Dixon, magpapadala ako ng isang tao para bumili ng mga papel na anti-anting at iba pang gamot ngayon." Huli na. Umiling si Alex Dixon at sinabing, salamat sa kanilang espesyal na gamot, tumaas muli ang kakayahan ng parasito. Kung bumili sila ng gamot, baka patay na sila. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sa sobrang takot ni Smith ay halos tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Alex Dixon na nagmamakaawa at patuloy na nakayuko. "Nakikiusap ako kay Master Dixon Lay na iligtas ako." Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Hindi mo ba pinakain ang 2 aso ng latak ng gamot kanina? Pumunta ka at kumuha ng ihi ng aso. Nakakapagpagaling ito ng mga sakit." Aso. Ihi ng aso. Natigilan si Director Chin. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong pagsunod kay Alex Dixon. Nagulat din si Smith. Panik niyang sinabi, "Master Dixon, may bakterya ang ihi ng aso. Paano nito nalulunasan ang mga parasito?" Tumangala si Alex Dixon at sinabi kay Director Chin, "Ngayon lang, binigyan ko ang aso ng medicinal drugs. Sinabi ko na masyadong malakas ang medicinal properties. Ang katawan ng wolfdog ay hindi nakaka-absorb ng napakaraming medicinal properties, kaya ilalabas nito." Natigilan si Chin Yue. "Yung dumi na sinasabi mo, ibig sabihin pwede bang gamitin ang tae ng aso at ihi ng aso?" Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Siyempre, ang kailangan ay handa silang kumain ng tae ng aso o uminom ng ihi ng aso. Sa tingin ko, mas hilig sila sa huli." Pakikinggan natin si Master Dixon. Desididong winagiwe ni Director Chin ang kanyang kamay at hiniling sa nurse na agad na kumuha ng 2 kaldero ng ihi ng hotdog.
Ang dalawang palayok ng ihi ng aso ay inilagay sa lupa, at ito ay umuusok pa. Nagbigay ito ng hindi kanais-nais na amoy at isang herbal na amoy. Maging si Qin Yue, na nakatayo 5 metro ang layo, ay naduduwal dahil sa amoy. Mabilis siyang tumakbo sa bintana para huminga. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Smith. Hindi niya akalain na iinom talaga siya ng ihi ng aso. Sa anumang kaso, siya ay nagmula sa isang dayuhang medikal na pamilya, ang Dalton family. Ang mga ari-arian ng kanyang pamilya ay nasa 10-10 bilyon, at siya ay namuhay ng komportable mula pa noong siya ay bata pa. Ang kanyang pagkain, pananamit, at pamumuhay ay lahat ng nangungunang bansa. Bukod dito, ang mga medikal na pamilya ay masyadong mapili tungkol sa kalinisan ng pagkain at napakahigpit sa pagdidesimpekta. Pero siya talaga, nahulog sa puntong uminom ng ihi ng aso. Hindi lang si Smith, naging berde rin ang mukha ng iilang foreign experts sa tabi niya. Ang isa sa mga babaeng eksperto ay may luhang umaagos sa kanyang mukha at halos masuka siya sa amoy. Gayunpaman, kumpara sa pag-inom ng ihi ng aso, ayaw nilang mamatay. Walang magawa ang grupo ng mga foreign experts kundi kumagat ng bala. Humiga sila sa lupa at pinilit na ibaba ang kanilang mga ulo para inumin ang ihi sa palanggana. Napahigop pa lang si Smith nang biglang lumabas sa bibig niya ang matinding baho. Agad na kumurot ang kanyang tiyan. May luha pa siyang lumalabas sa bibig niya. Lumuhad siya sa lupa at nag-retch saglit. Ang ihi ng asong ito ay ilang beses na mas mahirap inumin kaysa sa ihi ng tao. Si Smith ay nakainom lamang ng isang subo at hindi na makainom. Iminulat niya ang kanyang mga mata at walang tigil na nag-retch. Sa pagkakataong ito, galing sa gilid ang maluwag na boses ni Alex Dixon. Dr. Smith, maraming tubig sa ihi ng aso. Kailangan mong uminom ng ilang subo para magkaroon ng gamot. Sa tingin ko ay hindi sapat ang 2 kaldero ng ihi na ito upang gamutin. Kung ang isang tao ay umiinom ng labis, maaaring hindi ito ganap na gumaling. Sa sandaling matapos siyang magsalita, natakot si Smith kaya't siya ay napawi ng malamig. Hindi niya inaasahan na hindi sapat ang 2 kaldero ng ihi ng aso para mahati. Ang grupo ng mga foreign experts ay agad na walang pakialam sa anumang bagay. Sumugod sila at nag-away para inumin ang ihi ng aso. 7 hanggang 8 eksperto ang nakikipagkumpetensya sa isa't isa. Si Smith ay nag-alinlangan ngayon at hindi nagawang mang-agaw ng marami. Nagsisi siya sa kanyang puso. Nang makita niyang ninakaw na ang lahat ng ihi ng aso sa palanggana, hindi niya pinansin ang kanyang mukha. Kinuha niya ang palanggana mula sa kamay ng ibang tao, itinaas ang kanyang ulo, at ininom ang mga huling patak ng ihi ng aso. Hindi lang iyon. Natakot si Smith na mamatay siya, kaya dinilaan niya ang palanggana ng malinis. Tila nakalimutan niyang muntik na siyang masuka. Nang makita ang isang grupo ng mga dayuhang eksperto na nakasuot ng mamahaling terno na nakikipaglaban sa 2 kaldero ng ihi ng aso, hindi nakaimik si Director Chin. 3. Gayunpaman, bilang isang miyembro ng bansa, kailangan niyang pilitin na panatilihin ang kanyang kalmado at panatilihin ang kanyang poise, ngunit talagang nabigla siya sa kanyang puso. Itinaas ni Direk Chin ang kanyang ulo at magalang na tinanong ni Alex Dixon, Master Dixon, maaari ba nilang hayaan na lang ito ng ganito? Napatingin sa kanya si Alex Dixon at tumango. Tama na. Bumalik ka na sa hotel at magpahinga ng gabi. Tawagan mo ako kung may tanong ka. Ayan. Magkakaproblema. Natigilan si Smith at halos mapayak. Sabi ni Alex Dixon, depende sa inyo yan. Kung uminom ka ulit ng anumang espesyal na gamot, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Hindi ako mangangahas, hindi na ako maglalakas loob na kunin ito. Paulit-ulit na tumungo si Smith. Bigla naman siyang parang may naisip. Agad niyang inilabas ang lahat ng natitirang espesyal na gamot at itinapon sa basurahan. Malamig na tumikim si Alex Dixon sa katabi niyang puso. Sa katunayan, mayroon siyang ilang mga paraan upang gamutin ang sakit ng mga dayuhang eksperto. Maliban sa gamot, maaaring gamitin ang acupuncture at masahe. Gayunpaman, hindi niya kailangang sayangin ang kanyang potensyal na enerhiya sa mga taong ito.
Saktong pagdating ni Alex Dixon sa entrance ng ospital, isang itim na kotse ang humaharurot. Kotse ni Mrs. Natigilan si Alex Dixon at tumangala. Alex. Binuksan ni Jane Lewis ang pinto at nag-aalalang sumugod. Kanina lang kita tinawagan, pero hindi ka nakalusot. May nangyari kay nanay. Bilisan mo si nanay para iligtas siya. Kabanata 547. Sa likod niya, binuhat ni na Albert Lewis at Shu Fugi si Helena palabas ng kotse at tumakbo papunta sa emergency department. Hindi man lang sila nag-abalang batiin si Alex Dixon. Nagulat si Alex Dixon. Agad niyang hinayla ang asawa at tinanong, anong nangyari kay nanay? Si Jane Lewis ay labis na nag-aalala at hinawakan ang kanyang braso at sinabing, wala bang pagsiklab ng nakakahawang sakit kay Jinling? Lumabas si nanay upang maglaro ng mahjong at tila nahawa. Imposible. Agad namang umiling si Alex Dixon. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng peach talisman. Hanggat isuot mo ito sa iyong katawan, hindi ka mahahawa. Isang peach talisman. Natigilan si Jane Lewis. Mabilis siyang naglabas ng isang maliit na piraso ng peach wood sa kanyang bulsa. O tama, binigay mo ito sa amin. Lahat ng tao sa pamilya ay nagsuot nito, ngunit ang aking ina. Ang aking ina. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sinabi sa malalim na boses, hindi naman sinuot ni nanay diba? Mukhang balisa si Jane Lewis at tumingin kay Alex Dixon ng ilang segundo bago ito nasabi, ibinigay mo kay nanay ang peach talisman, pero tumalikod si nanay at itinapon iyon. Talagang hindi niya inaasahan na ang pagtatapon ng peach talisman ay magdudulot ng nakakahawang sakit. Si Jane Lewis ay labis na nagsisi. Matapos ibigay ni Alex Dixon ang peach talisman sa lahat, pag-alis niya, si Helena, na nasa likuran, ay tumalon at nagmura sa bahay. Pinagalitan niya si Alex Dixon dahil sa pagpapanggap niyang Diyos at pagpapanggap na Diyos. Nagsinungaling pa siya sa pamilya niya. Hindi lang niya pinagalitan ang sarili, gusto rin niyang agawin ang peach talisman mula kina Albert Lewis, Shu Fugi at sa iba pa at itapon, sinabing ayaw niyang makasama sila. Sa kabutihang palad, si Shu Fugi ay natatakot sa kamatayan at ayaw niyang itapon ang mga ito anuman ang mangyari. Galit na naihagis ni Helena ang kanyang mga peach charm sa basurahan, pagkatapos ay tumakbo palabas upang maghanap ng maglalaro ng mahjong, at hindi nakinig sa kanyang payo. Pag-uwi ni Helena, nakita niya kaagad na kakaiba ang kanyang katawan. Pagkatapos suriin, siya ay nahahawa ng kakaibang sakit. Natakot siya at bumagsak sa sala, sumisigaw ng sumisigaw. Ang mga miyembro ng pamilya ay natakot din ng kalahating kamatayan sa kanya. Tinawag ni Jane Lewis si Alex Dixon at hindi siya makalusot, kaya mabilis niyang ipinadala si Helena sa ospital. Hindi makapagsalita si Alex Dixon. Dapat noon pa lang niya naisip na ang biyenan niyang ito ay tiyak na walang gagawing mabuti. Karapat-dapat siya. Agad siyang tumalikod at naglakad paakyat. Sa ward, nakahiga si Helena sa hospital bed at nanginginig ang buong katawan. May nakasabit na bote sa braso niya at puno ng takot ang mukha niya. Pinalibutan siya ng kanilang doktor at sinusuri ang kanyang kalagayan. Wait, nandito na si Alex. Pinigilan ni Jane Lewis ang luha niya at ibinagsak ang sarili sa kama. Hinawakan ni Helena ang kamay ni Jane Lewis at sumigaw sa nanginginig na boses, anak, nanay. Mamamatay na ba si nanay? Nay, ayoko. Nangunot ang ilong ni Jane Lewis at pilit niyang tiniis ang mga luhang umaagos mula sa kanyang mga mata at sinabing, hayaan mo si Alex na tingnan ka. Alam niya ang gamot at siguradong magagamot ka. Naglakad si Alex Dixon sa gilid ng kama. Masasabi niya sa isang sulyap na ang katawan ni Helena ay may mga tipikal na sintomas ng mga nahawaang parasito. Pula ang kanyang balat at may mga pasa sa kanyang subcuticular pigment. Siya ay nahahawa ng makamandag na uod. Sa kabutihang palad, ang mga sintomas ni Helena ay medyo magaan. Ang mga parasito sa kanyang katawan ay hindi pa nagsimulang mag-mutate. Si Albert Lewis ay naliligaw na. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Alex Dixon, hinawakan siya at sinabing, Alex, kailangan mong iligtas ang iyong ina. Tumango si Alex Dixon at sinabing, Dad, don't worry. Magamot ang kondisyon ni Mama.
Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang nag-aalalang puso ni Jane Lewes ay tuluyang napahinga. Naniwala siya kay Alex Dixon. Si Alex Dixon ay naglabas ng isang kahon ng mga pilak na karayom at gumamit ng alkohol upang maalis ang lason. Pumulot siya ng karayom at tutusukan na sana ang acupuncture point ni Helena. Tumangala si Helena at nakita ang isang flash ng malamig na liwanag sa mga pilak na karayom. Sa sobrang takot niya napasigaw siya. Ayokong ipagamot niya ako. Gusto kong humanap ng ibang doktor. Mabilis na ipinaliwanag ni Jane Lewes, "Nay, si Alex ang direktor ng National Clinic sa Yan Capital. Napakahusay ng kanyang mga medikal na kasanayan." Bullshit. Anong direktor ng National Clinic? Umaasa pa rin siya sa mga koneksyon niya para makarating doon. Tinulak ni Helena ang braso ni Alex Dixon palayo. Maingat niyang sinabi, "Paanong hindi ko malalaman kung anong klaseng tao siya sa Lewes family? 4 na taon ng kasal sa iyo ang basurang ito. Bakit hindi ko siya nakitang gumamot sa sakit niya?" Bigla siyang naging ulo ng National Clinic, sinusubukang suyuan ang isang multo. "Nay, dapat kang magtiwala kay Alex." Nag-aalala si Jane Lewes. Tumangala siya at sinabi kay Albert Lewes, "Dad, dapat mo ring payuhan si nanay." Nag-alinlangan si Albert Lewes at sinabing, "Jane, simula nang ikasal kayo ni Alex, lagi na siyang nasa bahay ng gulay at niluluto. Talagang hindi pa niya ito nakitang nag-treat ng kahit sino." "Tama na yan." Galit na sigaw ni Helena kay Alex Dixon, "Huwag mong gamitin sa akin ang kasinungalingang iyon. Paanong hindi ko malalaman kung ano ka?" Hindi inakala ni Alex Dixon na magiging napakasigla pa rin ni Helena pagkatapos mahawa. Agad siyang kumunat ng noo at nagkibit-balikat, "Okay, Mom, find ibang tao to treat it." Ayaw niyang sayangin ang kanyang sarili na enerhiya. Nagulat ang mga doktor sa tabi niya. Ang Associate Chief Physician ay mabilis na nagpaliwanag, "Madam Shu, ang galing ng Curator Dixon sa medikal na kakayahan. Siya ang gumamot sa mga pasyente dito ngayon lang." Bago pa siya matapos magsalita ay agad siyang pinutol ni Helena ng hindi makatwiran, "I don't listen to this. You guys find it troubles and don't want to treat me. If you guys don't treat me, I will look for reporters bukas at ilantad na hindi ka tumatanggap ng mga pasyente." Sa sandaling sinabi niya ito, mabilis na ikinaway ng kasamang punong manggagamot ang kanyang kamay. "Hindi, hindi." Umuso si Helena at masungit na sinabi, "Huwag mong isipin na hindi ko alam na may grupo ng mga dayuhang eksperto ang pumunta sa ospital mo. Gusto kong maghanap ng mga dayuhang eksperto para gumamot sa aking karamdaman." Ito. Ang Associate Chief Physician ay mukhang problemado at tumangala kay Alex Dixon. Kahit na ang sakit ng mga dayuhang eksperto ay pinagaling ni Curator Dixon ngunit ngayon ang kanyang biyenan ay hindi makatwiran. Hindi niya gusto ang isang handa na doktor at iginiit na hanapin ang mga dayuhang eksperto. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Dahil gusto mong maghanap ng mga dayuhang eksperto, pagkatapos ay hanapin sila. Dahil siya ang gustong magdusa, hindi niya masisisi ang iba." Pagkaraan ng ilang sandali, inimbitahan ng isang nurse si Dr. Smith. Nabawi ni Smith ang halos lahat ng kanyang lakas at nagpapahinga sa ward. Nang marinig niyang tinawag siya ni Alex Dixon, hindi na siya nagtagal at mabilis na tumakbo. Mabilis siyang naglakad sa harap ni Alex Dixon at sinabing, "Dr. Dixon, ano ang gusto mo sa akin?" Itinuro ni Alex Dixon si Helena at sinabing, "Tiyak na hihilingin sa iyo ng aking biyenan na gamutin siya." "Dr. Smith, gawin mo kung ano ang nakikita mong angkop." "Dr. Dixon, nagkakamali ka ba? Hindi mo ba siya kayang gamutin?" Nagulat si Smith. Paano niya ito magagamot? Kung hindi lang dahil sa tulong ni Alex Dixon, matagal nang namatay ang mga foreign experts at iba pa sa sakit. Nakangiting sabi ni Alex Dixon na hindi ngiti, "Sumunod ka lang sa pamamaraan ngayon at gamutin mo lang ako. Basta, yung paraan." Natigilan si Smith, at biglang naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maiwasang kiligin. Hanggang ngayon, naiwan pa rin sa bibig niya ang baho ng ihi ng aso. Ito ay simpleng hindi makayanan upang tumingin pabalik. "Ikaw si Dr. Smith." Nakita ni Helena si Smith at agad na sinubukang pasayahin siya. "Dapat ay eksperto kayo sa ibayong dagat. Dapat ay napakahusay ninyo.
Nakikiusap ako sa doktor na gamutin ako. Hindi maganda ang medical skills ng aking manggang. Nagulat si Smith at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay. Masyado kang magalang. Ang galing ng iyong manggang sa medisina. Alam ko ang bigat niya. Tumingin si Helena kay Smith nang may pang-aalipusta at pagkatapos ay tumingin sa kanya nang may sigasig. Ang antas ng aking manggang ay higit na malala kaysa sa isang banyagang doktor na tulad mo. Kung mapapagaling mo ako, ako ay lubos na magpapasalamat. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kabanata 548. Patuloy siyang binibiro ni Helena, ngunit natakot si Smith nang marinig niya ito. Mabilis niyang nilingon si Alex Dixon. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makita ang malamig na mukha ni Alex Dixon. Tiningnan ni Smith ang mukha ni Alex Dixon at pinilit ang sarili na sabihing, ay treto mo lang ito sa paraang ginawa mo. Pagkasabi noon ay inutusan niya ang isang nurse na kumuha ng palanggana para kunin ang ihi ng aso. Salamat, Dr. Smith. Agad na tuwang-tuwa si Helena. Hinawakan niya ang kamay nito at paulit-ulit na nagpasalamat. Paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig ang mga salitang pambobola, na tuluyang nakakalimutan ang tungkol sa pag-iral ni Alex Dixon. Maya-maya, dumating ang caretaker na may dalang palanggana ng mga umuusok na bagay. Ilang metro ang layo, naamoy ni Jane Lewis ang mabangong amoy at napakabango nito na halos masuka siya. Lumakad ang tagapag-alaga sa harap ni Smith at awkward na sinabi, Doktor, ang dalawang asong iyon ay naiihilang, at ngayon ay hindi na sila maiihi kahit anong mangyari. Nagkataon na tumae ito, kaya kinailangan kong dalhin ito. Mabango ang amoy ng aso na agad namang naglabas ng panyo si Smith at tinakpan ang ilong. 10 beses na mas masahol pa ang kalokohang ito kaysa sa kalokohan ng aso kanina. Puno ng pawis ang noo ni Smith, at napakaswerte niya sa kanyang puso. Buti na lang at may ihi pa sila ng aso kanina lang. Kung hindi, naiwan na sila sa tae ng aso. Para kainin siya ng tae ng aso, mas masahol pa ito kaysa sa pagpatay sa kanya. Nagbago ang mukha ni Helena at takot na sinabi, Dr. Smith, this is the medicine you mentioned. Oo nga pala. Tumango si Smith at sinabing, ito ang pinakamabisang gamot para gamutin ang iyong karamdaman. Hanggat kinakain mo ito, gagaling ito ng gamot. Kanina lang sinabi ni Alex Dixon na basta dumi ng aso, may mga sangkap na panggamot at nakakapagpagaling ng mga sakit. Pagtingin sa palanggana ng mabahong tae ng aso, agad na napatulala si Helena. Parang lumulubog sa dagat ang kanyang tiyan. Naghihintay pa rin siya sa mga dayuhang eksperto na ilabas ang pinaka-advanced at espesyal na gamot. Ngunit hindi niya inaasahan na ang receta na ibinigay sa kanya ng pinakamahusay na dayuhang eksperto ay talagang humihiling sa kanya na kumain ng tae ng aso. Diretso ang mga mata ni Helena at nablangko ang isip. Nagulat din si Albert Lewis at mabilis na sinabi, Dr. Smith, hindi ba? Hindi ba ang asong ito? Ito ay nakakapagpagaling ng mga sakit. Nahirapan din siyang paniwalaan. Tinuro ni Smith ang kanilang banyagang doktor sa likod niya. Nakakapagpagaling nga ito ng mga sakit. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang aking katulong sa likod ko. Pinatunayan din ng mga dayuhang doktor na napagaling lamang nila ang sakit pagkatapos nitong kainin. Bakas sa mukha ni Helena ang takot, at hindi man lang siya makahinga ng maayos. Nauutal niyang sabi, Dr. Smith, maaari kang gumamit ng ibang paraan para gamutin ito. Ikaw ang nagtanong sa ibang bansa. Dapat may paraan. Sa kasamaang palad, walang ibang paraan. Iniunat ni Smith ang kanyang mga kamay, na nagpapakita na hindi siya makakatulong. Tumabi sa kanya si Alex Dixon. Nang walang pahintulot ni Dr. Dixon hindi siya nang ahas na magsalita ng walang ingat. At saka, nakikita rin niya na hindi naniniwala si Helena sa medical skills ni Alex Dixon. Dahil hiniling sa kanya ni Alex Dixon na sundin ang pamamaraan ngayon, pagkatapos ay maaari lamang niyang gamitin si Helena ng tae. Ayokong kumain, mas gugustuhin ko pang mamatay sa sakit kaysa kumain ng tae ng aso. Napailing si Helena sa takot. Maginhawa ang buhay niya sa buhay na ito. Pinili niya ang pinakamasarap na pagkain. Hindi niya inaasahan na kakain talaga siya ng tae ng aso.
Laking gulat ni Jane Lewis kaya hindi siya makapagsalita. Hindi pa niya nakita sa buong buhay niya na ang tae ng aso ay talagang nakapagpapagaling ng mga sakit. Tumingin si Jane Lewis kay Alex Dixon para humingi ng tulong at sinabing, "Alex, mayroon kang ibang paraan." Nag-isip sandali si Alex Dixon at umiling sa kanyang puso. Siya kasi ang biological mother ng asawa niya kaya mas mabuting tumulong siya. Magsasalita pa lang si Alex Dixon, biglang sumigaw si Helena, "Bakit mo siya hinahanap? Kung ang ganitong klase ng basura ay makakapagpagaling ng ganoong kalubhaang sakit, matagal na siyang kumikita ng malaki." Kumunot ang noo ni Alex Dixon at nanlamig agad ang mukha. Plano sana niyang gumawa ng acupuncture o gumawa ng gamot para gamutin ang kanyang biyenan, ngunit ngayon ay binitawan na niya ang ideya. Malamig niyang sinabi, "Nay, dahil malaki ang tiwala mo kay Dr. Smith, hayaan mo siyang gamutin ka." Pagkatapos sabihin niyon, naglakad si Alex Dixon sa gilid at nagpasya na huwag pansinin si Helena. Walang magawa si Jane Lewis. Ang pagkain ng tae ng aso upang gamutin ang sakit, ang pamamaraang ito ay hindi maisip. Gayunpaman, ang ilang mga dayuhang eksperto sa ward ay nagkakaisang kinumpirma na ang pamamaraang ito ay ang tanging paraan upang gamutin ang sakit. At maging ang Associate Chief Physician sa ospital ay tumangurin para patunayan ito. Kahit hindi siya naniniwala, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Nakaramdam ng pagkahilo si Helena at patuloy na kinakamot ang kanyang balat. Sa loob lang ng kalahating oras ay lumala na ang mga pasa sa kanyang katawan at naramdaman niya kaagad na may tumutulo mula sa kanyang ilong. Walang kamalay-malay na hinawakan ito ni Helena at agad na hinawakan ang itim na dugo sa kanyang kamay. Agad siyang napasigaw sa takot. "Asawa, sundin mo na lang ang pamamaraan ng Western doctor." Natakot din si Albert Lewis. Kinailangan niyang kumagat ng bala at magdala ng palanggana ng tae ng aso kay Helena. 3. Nakita ni Jane Lewis na nagsimulang dumuyog si Helena mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig at sa sobrang takot ay namutla ang kanyang magandang mukha. Hingal na hingal si Helena at napahiga sa hospital bed. Pagkatapos ng pagkanta ngayon, nagsimula na siyang magkasakit. Nanghihina ang buong katawan niya at sobrang putla ng mukha niya na nakakatakot. Ang mga daluyan ng dugo sa kanyang leeg ay parang bulate at itim na dugo ang tumutulo mula sa kanyang mga butas ng ilong, sa gilid ng kanyang mga mata at maging sa kanyang mga tainga. Nang makitang malapit ng mamatay si Helena, walang pakialam si Albert Lewis sa anumang bagay at mabilis na tinawagan si Shufugi. "Bilisan mong lumapit at hawakan siya." Bumalik sa katinoan si Shufugi. Nang makitang apurahan ang paggamit, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo at pindutin si Helena. "Kuya, tiisin mo lang. Mahalaga ang kaligtasan." I want it." Mahinang umiling si Helena at ginamit ang huling kaunting lakas sa pagpupumiglas. Desididong inutusan ni Albert Lewis sina Shufugi, Zhang Faang at Jane Lewis na hawakan ng mahigpit si Helena at ibuka ang kanyang bibig. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at gumamit ng isang kutsara upang sumandok ng isang malaking bukol ng tae ng aso at tiyak na pinasok ito sa bibig ni Helena. Biglang nanliit ang mga pupils ni Helena at agad na puno ng mabahong tae ng aso ang kanyang bibig. Agad itong pinausukan hanggang sa tumulo ang luha niya at malapit na siyang masuka. Mabilis na nag-react si Albert Lewis na nasa tabi niya at tinakpan ang bibig. Sabi niya, "Asawa, tiisin mo muna sandali." Wo! Dilat na dilat ang mga mata ni Helena. Ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para lumaban. Marahas na gumulong ang tiyan niya at nakakadiri to the point na may lumabas na acid. Sa ngayon ay puno ng amoy at usok ang bibig niya. Hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa hilaga, timog, silangan, at kanluran. Isang kakaibang baho ang gum alloy sa tuktok ng kanyang ulo. Habang nagpupumiglas ay puno ng tae ng aso ang mukha ni Helena. Napausok siya ng husto kaya sinipa niya ang kanyang mga paa at inilibot ang kanyang mga mata. Diretsahan talaga siya sa baho. Nanay. Talagang hindi nakatiis si Jane Lewis at inikot ang ulo para panasan ang kanyang mga luha. Ngunit matapos malasing si Helena sa isang bukol ng tae ng aso, talagang unti-unting nawala ang mga pasa sa kanyang katawan at unti-unti ding bumalik sa normal ang kulay pula niyang balat.
Binitawan ni Albert Lewes si Helena at tuluyang nakahinga ng maluwag. Kahit na ano, iniligtas pa rin niya ang buhay ng kanyang asawa sa huli. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at nagpapasalamat na sinabi kay Smith, Professor Smith, salamat sa pagligtas sa buhay ng aking asawa. Hindi ko inaasahan na magsasaliksik ka na sa tae ng aso ay nakakapagpagaling ng mga parasito. Kabanata 549. Kinapa ni Smith ang kanyang mga kamay at umiling. Don't thank me. You should thank your son-in-law, Alex Dixon. Dahil ang pamamaraang ito ay inimbento niya. Nahawa na kami ng mga kasama ko ngayon lang ng mga parasito. Siya rin ang nagpagaling sa amin. Ang aking manugang. Natigilan si Albert Lewes. Tumingon siya at gulat na napatingin kay Alex Dixon. Makajos na doktor nga kaya ang kanyang manugang. Hindi siya makapaniwala. He asked tentatively, Alex, pinagaling mo ba talaga ang mga pasyenteng ito? Kailan ka natuto ng TCM? Paanong hindi ko alam? Ayaw pang magsalita ni Alex Dixon. Casual niyang sabi, Tay, may nabasa na akong mga medikal na libro sa nakaraan. Medyo alam ko ang tungkol sa halamang gamot. Mapapagaling nito ang sakit na ito. Nagulat at natuwa si Albert Lewes. Hindi niya inaasahan na alam na niya ang kanyang mga kasanayang medikal. Si Shu Fugi, na nasa tabi niya, ay natigilan. Sabi niya, Alex, binibigyan mo rin ba ang mga pasyenteng ito ng tae ng aso at ihi para gamutin sila? Paano kaya iyon? Umiti si Alex Dixon. Gumawa lang ako ng race eta at pinainom sa pasyente ang herbal na sopas. Ang natirang latak ay ipinakain sa aso. Ang wolf dog ay hindi nakaka-absorb ng napakaraming epektong panggamot, kaya ang dumi nito ay malakas pa rin ang epektong panggamot. Natural, nakakapagpagaling ito. Natigilan si Shu Fugi at bumulong, ibig sabihin, hindi na kailangang kumain ng dumi ng aso si eldest sister para gumamit ng gamot sa paggamot ng mga sakit. Yeah, damn it, magaan lang ang mga sintomas niya. Kahit acupuncture ay nakakapagpagaling sa sakit niya. Alex Dixon said. Sa pagkakataong ito, dahan-daang nagising si Helena na nakahiga sa kama. Bigla niyang narinig ang mga salitang ito. Nanlaki agad ang mata niya at napasigaw siya sa galit. Alex Dixon, sinasadya mo ba akong saktan? Bakit hindi mo sinabi kanina? Nang magsalita siya ay napuno pa rin ang kanyang bibig ng mabangong amoy ng tae ng aso, na muli siyang naduduwal. Nakita ni Alex Dixon na nagising si Helena at mahinang nagsalita, Nay, ngayon lang kita pinagamot, hindi mo naman ininom ang gamot na binigay ko at binigyan ka ng acupuncture, hindi mo ba pinayagan? Ito. Ikaw. Galit na galit si Helena na naging berde ang mukha. Ang kanyang kalagayan ay bumuti ng husto, ngunit nang marinig niya ang pangungusap na ito, agad siyang nagalit hanggang sa kalahating patay. Saka hindi ba masasayang ang bibig niya ng aso? Galit na galit si Helena na halos hindi na siya makahinga. She gritted her teeth and pointed at Alex Dixon, Jane, itong basurang ito ay sadyang pinagkainan ako ng aso. Siya. Sinadya niya akong patayin. Tulungan mo akong bugbugin siya. Malamig na putol ni Alex Dixon, Nay, ikaw ang mahigpit na nag-request kay Dr. Smith na ipagamot ka. Sinabi mo pa na nagtitiwala ka lang sa mga dayuhang eksperto. Kailangan mo bang sisihin ako sa sarili mong desisyon? Si Jane Lewes ay sobrang walang magawa. Bagamat ang paghalik sa kanyang ina ay nakakain ng isang subo ng dumi ng aso, napakasakit isipin. Pero at least gumaling ang sakit ni Helena. She said, Mom, tama yung sinabi ni Alex. Kanina lang, gusto mong i-treat. Hindi mo ba hinayaan na gamutin ka niya? Sa sobrang galit ni Helena ay tumaas baba ang kanyang dibdib. Inabot niya at itinuro si Alex Dixon, ngunit hindi siya makapagsalita. Nakain siya ng isang subo ng tae ng aso. Ang bagay na ito, natakot na siya ay naiinis hanggang sa mamatay. Alex Dixon, hindi pa ako tapos sayo. Sa sobrang galit ni Helena ay napasigaw siya ng malakas. Ilang saglit, nangingibabaw ang kanyang galit sa kanyang puso at hindi siya makahinga. Namilog ang mga mata niya at sa sobrang galit ay nahimitay na naman siya. Nanay. Nagulat si Jane Lewes at mabilis na sumugod, Alex, tingnan mo naman ang nanay ko. Anong nangyari sa kanya?
Tumingin si Alex Dixon kay Helena at sinabing, ang galit ni nanay ay sumalakay sa kanyang puso. Magiging maayos siya pagkatapos magpahinga ng ilang sandali. Napatay na ang mga parasito sa kanyang katawan. Isang gabi siyang ma-hospital at uuwi na siya bukas. Nakahinga lang ng maluwag si Jane Lee West nang marinig ang sinabi nito. Tumingon siya at tumingin kay Alex Dixon nang may paghingi ng tawad at sinabi sa mahinang boses, Alex, kasalanan ko ang bagay na ito. Kasalanan din ng nanay ko. Kapag nagising ang nanay ko, sasabihin ko sa kanya ng malinaw. Umiti si Alex Dixon at hinawakan ang buhok ni Jane Lee West. Sabi niya, di ba sabi ko kanina na kahit anong gawin mo, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Bagamat sinabi niya iyon, nakaramdam pa rin ng paghingi ng tawad si Jane Lee West sa kanyang puso. Dahil matagal na silang kasal, palagi na lang binubugbog at pinapagalitan ni Helena si Alex Dixon. Ilang beses na rin niya itong hindi naiintindihan at ilang beses pa siyang nag-divorce dahil sa galit. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, hindi kailanman sinabi ni Alex Dixon ang anumang seryoso sa kanya. Natutulog si Helena sa hospital bed, ngunit maayos naman ang kanyang katawan. Dahil kinailangan ni Jane Lee West na magtrabaho kinabukasan, nanatili sa ospital si Albert Lee West. Nais ni Shu Fugi na bumalik sa villa upang matulog, ngunit pinigilan siya ni Albert Lee West, kaya kinailangan niyang kumagat ng bala at manatili. Pagbalik nina Alex Dixon at Jane Lee West sa villa, 1:00 na ng umaga. Habang nasa daan, may iniisip na problema si Alex Dixon. Ang mga magic weapons na ginawa niya, kung ito man ay peach talisman o ang si pearl bracelet na ibinigay niya sa kanyang asawa noong nakaraan, lahat ay kailangang isuot malapit sa kanyang katawan upang maprotektahan ang kanyang amo. Ngunit kung itatapon ni Helena ang peach talisman ng ganito, hindi niya maiiwasan ang panganib. Sa pagkakataong ito ay si Helena, ngunit kahit na si Jane Lee West iyon, hindi niya posibleng maisuot ang lahat ng Jane Lee West sa kanyang katawan 24 na oras sa isang araw. Hindi maiiwasan na mawala sila sa kanya. Kung makapag-set up siya ng magic formation sa villa, kahit na hindi dalhin ng mga tao sa villa ang magic weapons, hindi sila mapipinsala ni Exichong. Ang magic weapon ay maaaring ganapin, ngunit ang pag-set up ng magic formation ay hindi ganoon kadali. Noong nakaraan, ang spirit gathering array na itinakda niya sa villa ay maaaring dahan-daang makakalap ng spirit energy sa pagitan ng langit at lupa, ngunit ito ay isang mababang antas lamang. Kung gusto niyang mag-set up ng isang mataas na antas ng magic formation upang protektahan, ipagtanggol, at labanan si Exichong, bukod sa paggamit ng malaking halaga ng enerhiya, kailangan din niyang kolektahin ang lahat ng uri ng mga materyales. Isang magic formation lang na kayang lumaban kay Exichong ang kailangan mag-ipon ng purong yang materials para mag-set up ng formation, tulad ng magic weapon na Eastern Emperor Bell na nakuha niya noong pumunta siya sa Dongchuan para lumahok sa martial competition. Ang Eastern Emperor Bell ay isang pinakamataas na kayamanan na nagtipon ng matuwid na enerhiya ng langit at lupa. Gayunpaman, ang Eastern Emperor Bell na nakuha niya ay isang fragment lamang na nagkaroon ng anyo. Bukod dito, ito ay ikinulong ng King of Ghosts sa mahabang panahon. Ang enerhiyang nasa loob nito ay matagal nang naubos, at ito ay naging bahagi ng matinding yin. Walang paraan para i-set up niya ang formation. Napaisip si Alex Dixon sa sarili. Kung makakahanap siya ng kayamanan ng enerhiya ng yang at tulungan ang fragment ng Eastern Emperor Bell sa kanyang kamay na linisin at puno ng matinding yin energy, magagamit niya ito para mag-set up ng magic formation para labanan si Exichong. Hindi bababasa, imposible para sa isang makamandag na uod sa antas na ito na salakayin ang magic formation. Nahawa man si Helena ng parasito, basta banayad lang ang mga sintomas, natural na mararamdaman siya ng magic formation kapag bumalik siya sa villa at dinadalisay ang makamandag na naroon sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang fragment lang ng Eastern Emperor Bell ay isa ng top-grade magical treasure na mahirap hanapin sa mundo. Kung nais ng isang tao na makahanap ng isang mahiwagang kayamanan ng yang na tumutugma dito, masasabi lamang ng isa na ito ay isang bagay na maaari lamang makita, ngunit hindi hinahanap. Gabi na noon. Naging abala si Alex Dixon buong gabi.
Pagkatapos niyang maligo ay bumalik siya sa pag-aaral at naghanda na sa pagtulog. Sa oras na ito, madalas tumunog ang pinto ng 2 beses, at pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang malambot na boses ni Jane Lewis. "Hubby, tulog ka na ba?" "Hindi pa." Si Alex Dixon ay nakahiga sa kama. Agad siyang bumaba sa kama at naglakad para buksan ang pinto. Nakita niya si Jane Lewis na nakatayo sa pintuan na nakasuot ng itim na pijama na may hawak na mangkok ng lugaw. "Hubby, akala ko pagod ka pagkatapos pumunta sa ospital para magpagamot ngayong gabi, kaya pinaghandaan kita ng isang mangkok ng lugaw." Napatingin si Alex Dixon sa bowl na hawak niya at tumalon ang kilay nito. Naglabas ng kakaibang amoy ang lugaw sa mangkok. Ham. Ito ay niluto. Kabanata 550. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nanatiling kalmado at nakolekta. Kinuha niya ang mangkok sa kamay ng asawa at naramdaman niyang hinawakan niya ito. Mula nang ikasal sila ng kanyang asawa, kadalasan, siya na ang nagluluto. Paminsan-minsan, nagluluto si Helena ng pagkain at pinapagalitan pa siya. Para naman kay wife Jane Lewis, buong puso siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang trabaho. Iyon ay dahil hindi siya marunong magluto. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa ay personal na magluluto ng isang mangkok ng lugaw para sa kanya. Lalo na nang makita ni Alex Dixon na namumula ang mga daliri ng asawa sa init. Hindi niya maiwasang madamay. Nag-alinlangan si Jane Lewis at nahihiyang sinabi, "First time kong magluto. Parang may paste. Kung hindi masarap, pwede mong ibuhos." Hindi. Agad kinuha ni Alex Dixon ang mangkok ng lugaw at uminom ng isang malaking subo. Umiti siya at sinabing, "Hindi masama ang lasa." Talaga. Bahagyang nabawasan ang kaba ni Jane Lewis at nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Naisip niya na ang pagkain na ginawa niya ay lasa at labis na nababagabag sa kanyang puso. Gayunpaman, nakaamoy din siya ng malambot na amoy at hindi napigil ang sabihin, "Pakiramdam ko ay hindi ganoon kasarap ang lasa." "Tikim ako." Kumunat ang noo ni Alex Dixon at agad na kinuha ang mangkok ng lugaw. Walang pag-aalinlangan, inubos niya ang lugaw at ngumiti nang hindi nagbabago ang ekspresyon. "Miss, ang sarap talaga ng pagkain na ginawa mo. Iniinom ko lahat." Tumingin si Jane Lewis sa walang laman na mangkok at may gustong sabihin ngunit pinigilan ang sarili. Pagkaraan ng ilang segundo, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga at sinabi sa mahinang boses, "Alex, huwag kang magsinungaling sa akin. Napakabango nito. Naaamoy ko ito. Natatakot kang malulungkot ako, kaya tiniis mo ang lasa at ininom mo ang lahat ng lugaw, tama?" Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Oo, luto na. Pero maliban sa paste, hindi naman talaga masama ang lasa ng sinigang." Talaga. Nag-alinlangan si Jane Lewis. Tumango si Alex Dixon bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sumilay ang ngiti sa mukha ni Jane Lewis at sinabi niyang, "Mabuti naman. Ngayong nagtatrabaho ka na sa Haicheng Group Company, lalo na kung nagiging abala. Kapag may oras ako sa hinaharap, magluluto pa ako. O kung ano pa." Alex Dixon blurted out. Malagkit at mapait ang mangkok ng lugaw kanina. Ang lasa ay hindi maipaliwanag. Kung hindi lang ito ang ginawa ng kanyang asawa ay hindi niya gugustuhing maamoy ito. Nagdududa ang ekspresyon ni Jane Lewis, "Ako pa rin ang gumawa nito na hindi masarap, di ba?" "Hindi, hindi, hindi." Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Mabilis siyang umiling at nakangiting sinabing, "Asawa, dumarami ang negosyo ng Chingian Company. Karaniwan kang abala sa mga kumpanya at wala kang oras para magpahinga. Paano kita papayagan na magluto? At saka, mayroon mga katulong din sa bahay." Nang marinig ito, inalis ni Jane Lewis ang kanyang pag-aalinlangan at sinabing, "Oo, plano kong palawakin ang opisina ng kumpanya sa ilang sandali at arkilahin ang buong gusali." Bago pa siya matapos magsalita, naputol ang sasabihin niya sa isang ringtone ng telepono. "Para sa akin ito." Natigilan si Alex Dixon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Kinuha niya ang phone niya sa bedside table. Ang numerong ipinapakita sa screen ay talagang isang string ng mga numerong 00000. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Alex Dixon sa kanyang puso.
Isa itong naka-encrypt na numero ng telepono na magagamit lamang ng militar o ng mga lihim na departamento ng Yangtze. Sino yung tumawag nung gabi? Nakita ni Jane Lee West na hindi siya sumagot at hindi naiwasang magtanong, sino ang tumawag? Pinindot ni Alex Dixon ang answer button at nagtanong sa malalim na boses, sino? Ang boses ni Director Chin ay nanggaling sa telepono. Curator Dixon, hindi ko inaasahan na hindi ka pa natutulog. I'm really sorry to disturb you so late night. Chief Chin, masyado kang magalang. Sabi ni Alex Dixon, anong problema? Parang ganito. Naging seryoso ang boses ni Director Chin. Ang oras ay maikli, kaya gagawin ko itong maikli. Tungkol sa pagsiklab ng parasito sa pagkakataong ito, hiniling ko sa Departamento ng Militar na magpadala ng mga tao upang imbestigahan ito ng lubusan. Nahanap namin ang mga pahiwatig. May mga pahiwatig. Nabuhayan ang loob ni Alex Dixon. Kung mahahanap nila ang pinagmulan ng mga parasito, maaari nilang ganap na sirain ito. Kung hindi, ito ay patuloy na makakahawa sa iba at magiging sanhi ng isang bagong pag-ikot ng sakit na kumalat. Higit pa rito, kung magpapakawala siya ng napakaraming makamandag na bulate, tiyak na magkakaroon ng gumother. Kung hindi, imposibleng magpalaki ng napakaraming makamandag na bulate sa napakaikling panahon sa pamamagitan lamang ng isang Guri locator. Ni Director Chin sa malalim na boses, ang balita mula sa militar ay ang pinagmulan ng aktibidad ay nasa Yun State. May mga pasyente na sinabi sa Yun State. Kaya lang, malayo ang lupain at ang populasyon ay hindi kasing siksik ng Jinling, kaya hindi ito kumalat sa Yun State. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Yun State, hindi ba sa direksyong Timog Kanluran? Oo, at ayon sa impormasyon sa pagsubaybay ng militar, ang lugar kung saan unang pumutok ang mga parasito ay sa hangganan ng Yun State, mayroong isang maliit na county na tinatawag na Changshui County. May Shenlang Ridge doon, at sa kabilang panig ng bundok ay ang estado ng Mian, ang palatandaan ay nasa Shenlang Ridge. Tumigil sandali si Director Chin at pagkatapos ay nagsabi, Curator Dixon, gumamit ka ng gamot para makontrol ang pagkalat ng sakit kay Jinling. Sa ngalan ng mga tao ni Yanxia, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Ngunit ang Chin na ito ay may makapal na mukha. Mayroon akong mapangahas na magagamit, maaari kang sumama sa amin sa Yun State. Noong una ay nagplano akong imbitahan ang dayuhang pangkat ng medikal na pumunta doon. Pagkatapos sabihin iyon, nagpakawala ng mabigat na buntong hininga si Direk Chin. Kung hindi siya nakikinig sa pagmamayabang ni Director Sun at naniwala sa teknolohiya ng mga dayuhang medikal na grupo, hindi sana siya nagpadala ng emergency letter sa mga dayuhang organisasyong medikal sa pangalan ng Yangtze para imbitahan ang medical group sa Yangtze. Kung humingi siya ng tulong kay Alex Dixon sa madaling araw, hindi siya mag-imbita ng isang walang kwentang Buddha. Kinailangan niyang gamutin ang medikal na grupo ng masarap na pagkain at inumin. Kailangan niyang maging magalang para hindi na sila magsalita ng kalokohan sa mga reporter pagbalik nila. Masisira nito ang internasyonal na imahe ng Yangtze. Nag-isip sandali si Alex Dixon at nagtanong, gaano katagal ang paglalakbay? Ang Yun State ay nasa southern border ng Yangtze. Ang trapiko sa Changshui County ay hindi maginhawa, at walang mga highway. At saka, kailangan nating imbestigahan ang Shenlang Ridge. Natatakot ako na aabutin ng isang buwan bago tayo pumunta at umalis. Ganun katagal. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, Chief Chin, pag-iisipan ko muna. Bibigyan kita ng sagot bukas ng umaga. Sige, hihintayin ko ang sagot mo. Sabi ni Director Chin, gayunpaman, kailangan nating magmadali. Napag-usapan na natin ang medical team. Aalis tayo bukas ng tanghali. Okay. Binaba ni Alex Dixon ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Si Jane Lee West, na nasa tabi niya, ay hindi napigil ang magtanong, Alex, pupunta ka sa Yun State bukas. Tumango si Alex Dixon at sinabing, upang malutas ang sakit, dapat nating lutasin ang pinagmula ng mga parasito. Kung hindi, kahit nabigyan kita ng race eta, ang mga parasito ay kakalat sa ibang mga lungsod. Higit pa rito, ang sakit ay lalabas ng husto. Mabilis na mamamatay ang mga tao sa loob ng 2 hanggang 3 araw.
Nagbago ang mukha ni Jane Lewis at hinawakan ang braso nito. Kung gayon, magiging lubhang mapanganib para sa iyo na pumunta sa pinagmumulan ng mga parasito. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ayos lang. Walang magagawa sa akin ang ganitong maliit na sakit. Napino na niya ang isang katawan na imyon sa lahat ng lason. Hindi niya pinansin ang mga ordinaryong lason. At ang isang makadagdag na uod sa antas na ito ay hindi maaaring tumagos sa layer ng proteksyong solusyon na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Kahit na ang ganitong uri ng parasito ay napakapanganib. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon pa ng mas malakas na mga parasito sa pinagmulan nito? Agad na nag-alala si Jane Lewis at gulong-gulo ang kanyang isip. Bagamat hindi masama ang martial arts ng kanyang asawa at mahusay din ang kanyang lakas, gaano man kalakas ang isang tao, kung hindi sila mag-iingat ay mahahawa sila ng mga parasito. Gayunpaman, alam din niya na si Alex Dixon, bilang pinuno ng National Clinic, ay hindi makakalabas sa huling minuto. Hindi siya pwedeng umupo na lang at walang magawa. Abangan ang susunod na kabanata.